Alam ba ni Harry na may anak ka? Hindi siya nag-girlfriend ng hindi virgin at ayaw niya na may sabit. Nilingon pa siya nito. Hindi niya ako girlfriend. Sekretary niya ako at hindi niya alam na may anak ako pero alam niya hindi na ako virgin. Bumikig ang lalamunan niya. Paano hindi malalaman may nangyari sa kanila? So, you're still single? Biglang tanong nito. Kuminang pang mga mata sa liwanag ng buwan. Single mother to be exact. Mahal ba yung DNA testing? Likong tanong niya dito. Pwede siyang kumuha ng sample ni Sir Harry para makasigurado siya. A bit pricey, Marian. It's not practical. Pigil nito. Ako na lang ang kunin mong tatay ng mga anak mo. Biro pa nito kaya napailing siya na nangiti. Ang cute mo, crush na kita. Dagdag pa nito na ikinapula naman ng mga pisngi niya. Minsan, hindi niya naisip na may makakagusto pa sa kanya. Pero si Jaguar, masyadong bulgar. Kaya lang mas gusto niyang makatuluyan ng ama ng mga anak niya. Nagtagal sila sa dalampasigan. Matyaga itong nakikinig sa kwento niya sa kambal. Nung mas lumalim na ang gabi, hindi sinasadyang napahihilab siya. Sleepy? I think we should call it a night. Ihahatid kita sa villa mo. Mabilis siyang umiling. Wag na. Kasama ko sa villa si Sir Harry. Isang kama lang? Magkatabi kayo? May diing tanong nito. Baka sa sofa na lang ako. Ikukuha kita ng hotel room. I'm just afraid na baka mag-take advantage siya sa'yo. Mungkahin nito. Nakagat niya ang labi. Kung alam lang nito ay may nangyari na sa kanila ni Harry. Hindi naman niya gugustuhin umulit pero baka magalit ito kung lilipat siya sa hotel. Bayad pa rin naman siya nito sa pagpapanggap na girlfriend nito. Wag na, Jaguar. Salamat na lang. Thank you ulit. Kumaway pa siya dito bago mabilis na tumakbo. Imbis na sa villa, itinahak niya ang pool area. Malinis na doon. Halatang hindi natuloy ang party. Hihingi pa naman sana siya ulit ng sorry kay Karil kahit na pinahiya din naman siya nito. Natigil ang mga paa niya nung marinig ang tunog ng tubig. Inaninag niya pang lalaking galit na lumalangoy doon ng pabalik-balik. Napalapit siya sa pool nung makilalang si Sir Harry yon. Sir Harry! Kuha niya sa atensyon nito. Tumigil ito sa paglangoy at lumingon sa kanya. Namumula ng bahagi ang pisngi nito. Sigurado siya, lasing ito. Tapos ka na mag-date? Ako sa nito, mapaitan tono. Lumangoy ito sa gilid ng pool at tumungga sa bote ng brandy. Lumapit siya doon upang makausap to ng maayos. Hindi po ako nag-date. I saw you two in the beach shore. Nakakapit ka sa kanya. Kayo na? Nakalimutan mong role mo dito ay girlfriend ko. Gusto mo bang isipin nilang pinagpalit na naman ako? May galit at gigil na ako sa nito. Tumiing bagang siya dito at hindi nakasagot. Gets naman niyang punto nito at baka mali nga siya. Galit muli itong lumangoy, marahas ang hampas ng kamay nito sa tubig. Kung ito ang ama ng kambal, mahirapan siyang umamin dito. Isa pa halatang ayaw nito sa mga bata. Pero baka hindi rin naman ito ang leader na nakabuntis sa kanya. Nawalang iniisip niya noong lumubog ito sa tubig. Binalot siya ng kaba sa tagal nitong umahon. Sir Harry! Malakas niyang tawag ngunit hindi ito umahon. Kumalabog ang dibdib niya. Lasing pa naman to. Agad niyang inalis ang suot na balabal sa bewang at kagad na tumalon sa swimming pool nung mas magtagal to. Pinilit niya pa itong aninagin sa ilalim at nung makita'y pilit niyang hinila sa itaas. Ang bigat pa naman, hindi siya makaahon-ahon sa bigat nito. Muntik pa niyang malunok ang lahat ng tubig noong biglang umikot ang braso nito sa bewang niya. Ito pa mismong nag-angat sa kanya paahon sa tubig. Napasinghap siya ng hangin sa pag-ahon. Napakapit sa balikat nito at pinunasan ng sariling mukha. Huli niya itong madiing nakatitig sa kanya. Sorry sir, akala ko po nalunod kayo. Namilog ang mga mata niya at naipon ng boses sa loob ng bibig. Nung maraha siya nitong halikang bigla, mapagparusa ang mga labi. Nilangoy pa siya nito sa gilid ng pool. Sinandal siya sa gilid. Siniksik ang malaking katawan nito sa gilid. Sir, nanginginig niyang bulalas. Napayakap siya sa balikat nito noong buhatin siya nito at iahon sa tubig. Solo nitong pangupo niya, nakaikot ng mga binti niya sa bewang nito. Siya itong hindi lasing pero hindi niya ito magawang maitulak. Impit pa siyang dumaing noong dalhin siya nito sa shower room. Sa gilid ng pool at isandal sa pader doon. Muling nagdikit ang mga labi nila. Pinigil niya sariling sumagot sa halik nito. Ngunit nahuli na lang niyang naglalaban na din siya. Alam na alam nito ang tamang galaw at gagawin. Magtataka pa ba siya gayong leader ito ng fraternity? At malamang na maraming babae ang nagalaw na. Bahagya siyang nainis sa naisip. I want you, Marian. I want to own you every night. Nagdideliryong daing nito.
Hindi niya maintindihan ang sinabi nito at ayaw niya seryosohin lalo't lasing ito. Napapikit na lang siya ng mariin. Ilang saglit pa'y muli nilang narating ang langit. Sa sobrang panghihina niya, ito na ang nagsuot sa kanyang muli ng string bikini niya at bumuhat sa kanya papunta sa villa. Sumiksik siya sa dibdib nito at inaantok sa pagod, pero mukhang hindi pa ito kontento. Sir Harry! Malakas niyang hiyaw. Kagaya kanina hindi ito nagpapigil. Nakagat niya ang unan at nahila ang bedsheet. Nung ilang minuto lang ay muli na namang sumabog ang init. Ramdam niya pang humalik to sa ulo at balikat niya. Take some rest, Kitty. I'll wake you up tomorrow. Don't worry. Bulong pa nito na hindi na niya pinansin. Sa antok niya hindi na niya alam kung umalis ito sa likod niya basta nasilaw siya sa sinag ng araw matapos malingat. At nagulat si Marian sa milagrong ginawa ni Harry. Shit, ganito pala tumanggising. Ilang sandaling nadinig niyang tumunog ang kanyang phone, hinagilap ng kamay niya ang bag sa mesa at kinalkal ang cellphone. Marian, pinapatawag ka sa school ng kambal. Bungad sa kanya ni Sheila. Anong nangyari? Napaaway silang dalawa. Umiiyak si Ophelia. Hinahanap ka. Diyos ko, nakipagsabunutan sa kaklase. Pati si Ken, basag ang labi. Tarantang kwento nito. Naalerto siya ngunit hindi makasagot sa pagsagad ng galaw ni Sir Harry. Kinurot niya to sa braso para matigil, ngunit lalo itong sumigi. Malaking umawang ang mga labi niya upang pigilan ng paghiyaw. Malakas na singhap nga lang ang nagawa niya. Ayos ka lang ba, Marian? Hinihingal ka. Hindi ka ba makakauwi? Nasa guidance pa rin kami ng school. Puna ni Sheila. Madi niyang kinagat ang ibabang labi ngunit napatay niya ang tawag at naibagsak ang cellphone sa kama nung naging sunod-sunod ng ulos ni Sir Harry. Idagdag pa ang magaspang nitong ungol na tila sinasadyang iparinig sa kausap niya. Who's that? Your boyfriend? Malamig nitong tanong bago inikot ang mga binti niya sa bewang nito at patuloy na umindayog sa itas niya. Kumapit siya sa balikat nitong nagtataas baba sa itas niya. Hindi pwedeng hindi siya makauwi. Magagalit ang kambal. Oo sir, pagkatapos mo, pakahitid na ako pabalik ha. Para tong nagalit sa request niya at pinirmi ang bewang niya. We still have days to spend here. Magde-date kayo ni Jaguar doon? Siyang tumawag? Hindi ka pwedeng magpagamit sa ibang lalaki. Ang lakas ng lubong makipag-usap habang may ginagawa tayo. It's not Jaguar, sir. Please, ihatid mo ko. Kailangan ako ng mga anak ko. Lakas loob niyang sabit na ikinatigil nito at kinaawang ng mga labi. May anak ka? You lied to me again? Pigil ang sigaw nito, ngunit nanlisik ang mga mata kaya napalunok siya. Bahagya siyang nangiwi noong subukan itong itulak ngunit hindi humiwalay sa kanya. Mas lalo lang umigting ang panga at dumi ng hawak sa bewang niya. Sir, wala na akong oras magpaliwanag. Kailangan ko umuwi. Nakagat niyang ibabang labi nung sunod-sunod tong umulos. Halatang galit pero hindi na nabura ang init sa mga katawan nila. Agad nga lang niya itong itinulak ng malakas nung pareho silang makarating sa rurok. Agad siyang naligot nag-ayos para makaalis sila kaagad. Galit pa nitong sinara ang compartment ng sasakyan matapos ilagay doon ang mga gamit nila. Kukuha na lang ako ng taxi at magbabas na lang ako, sir. Mahinang sambit niya at pinisil pang sariling kamay. Galit kasi ito tapos magpapahatid pa siya. Nakakahiya. Baka bugahan nito ng apoy ang kambal niya kapag nakaharap na. Hop in. Don't waste my time, Miss Castro. Halatang mainit ang ulo nito sa tono pa lang. Muli siyang lumunok ngunit nagmamadaling pumasok sa sakyan. Parang pati puso niya ay kakawala sa bilis ng maneho nito. Diyos ko, dapat yata nagbas na lang siya. Namumuti pang mga kamay nitong nakahawak sa manibela. Halatang nanggigigil sa galit. Bumagal lang ito noong mastak sila sa traffic. Tinitignan na nga niya ang oras sa layo ng resort. Baka gabi na sila makabalik, kaya tinawagan niya si Sheila. Baka gabihin ako, Sheila, pero pabalik na. Kausapin ko na lang ang teacher sa phone kung pwede, request niya. Ilang segundo lang ay nasa linya ng guro ng kambal. Nagkaasaran po kasi sila nung dalawa pang kaklase nila, Mommy. Napikon si Ken, sumali si Ophelia. Ayun, nagrambulan po sila sa loob ng klase. Maingat na paliwanag ng guro. Nanikip ang dibdib niya. Ayaw na ayaw pa naman niyang nasasaktan ang mga anak niya. Siya nga hindi na mamalo. Ano po bang pinag-awayan? Hindi naman agresibong mga anak ko. Hindi sila bayolente. Kasalanan pa po ba yun ni Ken kung napikon lang siya sa pang-aasar sa kanya? Konsentidor kang nanay! Hindi ka aware na pangit ang ugali ng mga anak mo! Nailayo niya ang cellphone sa tenga sa pagsigaw bigla ng isang babae. Witch! Hindi masamang mama ko! Ikaw ang bad! Ang bad-bad mo!
Dinig niya ring laban ni Ophelia sa ginang at rinig niya rin si Sheila na pinapatigil ang anak niya. Nahilot niya ang noo, dinig niyang naglakad ng guro palayo. Sorry po mami, kasi inaasar nila Diego si Kennedy na walang tatay, kaya napikon pong kambal. Ngayon ayaw po makipagsettle ng basta lang ang dalawang parents. Dumugo po kasi ang bibig ni Diego at puro kalmot ang sinabunot ni Ophelia. Paliwanag pa ng guro. Napahawak siya sa seatbelt niya at pumikit ng mariin. Mas masakit naman ang ginawa nila sa mga anak niya. Emotional damage yon. Pinigilan niya ang mainis, nadudurog ang puso niya na nabuli ang mga anak niya sa kawalan ng ama. Hindi dapat yun ginagawang karahasan. Naniningil po sila sa damages at panggagamot. Napamulit siya nung agawin sa kanyang cellphone ni Sir Harry. Napaharap siya dito at balak niyang bawiin ngunit tinaliman siya nito ng tingin habang nilalagay ang cellphone sa tapat ng tenga nito. Care to tell me what happened? You're stressing my wife. Galit itong turan sa guro na kinalaki ng mga mata niya sa gulat. At kailan pa sila nagpakasal? Wala siyang maalala. Mapang-angkin. Buti na lang at nasa traffic pa sila kahit malakas ang loob niyang hilahin ng bagya ang manggas ng t-shirt nito. Gusto niya itong patigilin sa pagsisinungaling. Alam naman sa school na single mother siya. Pinapahiya siya nito. Napaluhod na siya sa upuan at naidikit ang tenga sa cellphone nung hindi siya nito pinansin. Imbis piniikot pang braso sa bewang niya upang hindi siya malaglag sa upuan. Tell them to go to hell. I will pay for all the damages. I want them to apologize to the kids. They should start looking for another school right now. Because I swear, bibiling kong eskwelahan na yan at lahat kayo aalisan ko ng trabaho kapag hindi lumipat ng eskwela yung matandang yan. Shit, stop harassing the kids and send them home peacefully. Peacefully. Muling pagdidiin pa nito bago ihagis ang cellphone niya sa dashboard. Namilog ulit ang mga mata niya at mabilis siyang kinuha. Yun na nga lang ang cellphone niya, sisirain pa nito. What school they are in? Walang iting tanong nito matapos bitawan ng bewang niya at kuhanin ang sariling cellphone. It's Natividad Catholic School. Hello attorney, could you look Natividad Catholic School for me? Yes, I want to file a case. Yes, will you send the details? Thank you. Walang prenong pagkausap nito sa abogado yata nito kaya't napatanga siya. Pagkababa nito sa cellphone, galit na nitong minaniobra ang sasakyan. Lalo siyang nahiya dito. Mas na-stress pa ito sa kanya. Sir, hindi mo naman kailangan na gawin yun. Saka hindi tayo mag-asawa. And you think you can solve your problem just by being cute and calm? You don't even know what to do. Matalim na sermon nito. Napasimangot tuloy siya. Parang gusto niya itong bigwasan sa inis. Hindi naman kasi siya marahas katulad nito. Nanahimik na lang siya kahit pa tumalo na naman ang puso niya sa pagpapaharurot nito ng sasakyan nung makawala sila sa traffic. Hindi na rin siya kumibo. Anong gusto nilang pagkain? Biglang tanong nito kasabay ng pagpasok ng sasakyan sa isang kilalang fast food chain. Sino po? Mga anak mo. What's their favorite food? Malamig na tanong nito. Hindi pa yata matanggap na may anak na talaga siya. Magluluto na lang ako pag uwi. Seriously? Pagod ka sa biyahe, napagod ka kagabi, pati kaninang madaling araw at kaninang umaga, magluluto ka pa pag uwi. You're not a superhuman. Just tell me what they want and I'll buy them. May otoridad na pilit nito. Nagiinit ang mga pisngi niya. Kulang na lang sabihin nitong nagtalik sila buong araw. Sumusukong sinabi na lang niya. Nangiwi pa siya nung bilhin nito lahat, pati sa restaurant ay bumili din ng pagkain nila. Tinulungan pa siya nitong magbitbit noong makarating sila. Ayaw na sana niya itong papasukin lalo't naliliit siya sa titig nito sa apartment niya. Dito na lang sir. Thank you po. Kahit wag niyo na akong bayaran sa duty ko kahapon sir. Wag po kayong pumasok, nakakahiya. Kaya lang ay nabuksan na nito ang pinto ng maliit niyang apartment. Mas matangkad pa nga ito sa pinto. Yumuko pa ito noong pumasok kaya't mabilis siyang sumunod. Napatigil siya noong makitang parehong nakatingala ang kambal kay Sir Harry. Gulat na gulat si Ophelia habang kunot-noo si Kennedy. Sir, hinila niya sa t-shirt si Sir Harry. Para sana palabasin lalo't na biglang mga anak niya dito. Kaya lang ay nahuli niya itong mariing nakatitig sa kambal. Napigil niya tuloy ang paghinga noong mag-squat ito para lang matitigan ng maayos ang mga anak niya. Si Sheila na galing sa kusina ay napahinto rin sa nakita. Your kids. Looks familiar. Sino ama nila? Sasakalin ko lang. Madiing sambit ni Sir Harry na hindi inalis ang pagkakatitig sa mga anak niya. Gulat siya sa sinabi nito ngunit nahiya rin lalo
na nung umupo ito sa sofa nila. Ang liit na sofa dahil dito. Halatang hindi to komportable ngunit nakatitig ditong kambal. Kita nga niyang may ilang galo si Ophelia at namamaga ang ibabang labi ni Ken. Sino ka po, malaking manong? Inosenteng tanong pa ni Ophelia kay Sir Harry. Nagsalubong ang kilay ng boss niya at naiturong sarili. Did you just call me manong? Opo, ang laki mo po. Hindi ka kasya sa bahay namin. Mabilis na sagot ni Ophelia. Kita niya napapikit ng mariin si Sir Harry at alam niya na kaagad na gusto nitong magmura sa inis. Nataranta tuloy siya at napalapit sa mga anak niyang nakaupo sa sahig. Ophel, that is not good, baby. Sambit niya habang sinusuri ang mga galos nito. Ginamot ko na mga yan, Marian. Pati yung labi ni Ken. Lipat na ako sa kabila. Nakakaistorbo na ako sa pamilya niyo. Humagikik pa ito bago nagmadaling lumabas ng bahay. Napatanga siya noong ma-realize ang sinabi nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Nakalimutan niya sabihin boss niya si Sir Harry. Now, I randomly have a family. Hirap na bulong sa kanya ni Sir Harry. Lumusot pang palad nito sa tiyan niya. May nangyari lang sa atin 2 weeks ago. Now I have twins. May halong pang-aasar na bulong nito muli habang ang palad ay pilit lumulusot sa tiyan niya. Napatikim siya at pasimpleng inalis ang malaking kamay nito. Nahuli niya pa si Ken na masamang tumitig sa kamay nito at laking gulat niya nung kagatin nito sa braso sa Sir Harry. What the? Pinigyan nitong magmura kahit pa nalukot ang mukha sa sakit. Sa taranta niyang nahila niya si Ken kahit lalong nangawi sa sakit sa Sir Harry. Ken, stop that! Anak! Kabadong pigil niya dito. Diyos ko, baka biglang maging dragon ng boss niya at masaktan ng anak niya. Halata pa namang wala itong pasensya sa mga bata. Hindi to mahilig sa mga bata. I don't like you, mister. Niyayakap mo si mama ko. Hindi naman kita tatay. Galit pang sigaw ni Ken. Namilog ang mga mata niya at mabilis na tinakpan ang bibig nito. Niyayakap niya si mama? Kuryosong tanong pa ni Ophel. Mama, niyakap ka niya? Bakit? Boyfriend mo siya, mama? Ayaw mo sa totoong tatay namin? Mangiyak-ngiyak na tanong ng anak niya. Nasapo niya ang noo. Hindi talaga magandang idea ang isama sa Sir Harry. Bakit pa kasi ito pumasok? This is painful. Sobrang hinang daing nito sa kinagat ni Ken. Sorry sir, pagsasabihan ko ng mga anak ko. Hindi lang sila sanay na may ibang tao kaming kasama. Kinagat niyang ibabang labi nung tumalim ang titig nito, ngunit nangunot noon noong tuluyang umiyak si Ophel. Boyfriend siya ni Mama, Ken. Ayoko. Gusto ko yung totoong tatay ko. Ayoko sa kanya, Mama. Huwag mo siyang i-boyfriend. No, no. Hinila-hila pa ni Ophel ang damit niya. Namroblema siya lalo. Ang sama na rin ng tingin dito ni Ken. Hindi niya alam ang sasabihin kay Sir Harry sa sobrang hiya. Baka isipin nito ay gusto niya itong maging boyfriend. O baka isipin nitong tinuruan siya ang mga anak niya ng mag-tantrums. Sir, sorry po ulit. Alanganin niyang bigkas nung dumilim ang tingin nito. Sa hiya niya pareho niyang binuhat ang kambal, papasok sa kwarto. Sinarado niya yun at bumuntong huminga. Mama, huwag mo siyang i-boyfriend. Malaki siya, Mama. Dudurugin niya ikaw. Humihikbing pakiusap ni Ophel, habang si Ken ay nagsalubong ang mga kilay sa galit. Mabilis niyang pinunasan ang pisngi ng anak at binuksan ang electric fan upang makahinga ito. Hindi ko siya boyfriend, babies. Boss siya ni Mama. Siyang nagpapasahod sa akin para may pera tayo. You should say sorry to him later, alright? Marahang pagkausap niya sa kambal. Totoo, Mama? Binibigyan ka niya ng pera pambili ng toys? Inosenteng tanong ni Ophel. Hinaplos niyang mukha nito tinilikan sa pisngi. Ganun na rin ang ginawa niya kay Ken na halatang naiinis pa rin. Yes, baby. Uuwi din siya. Hinatid niya lang ako. Magsusorry na bang mga baby ko, ha? Lambing niya pa sa dalawa. Paglabas nila ilabag pa rin sa loob ni Ken ang humingi ng tawad. Sorry, mister. Labas sa ilong na sambit ni Ken bago kagad na pumasok sa kwarto. Si Ophel ay hiyang-hiya. Sorry, Manong. Huwag mo na pong yayakapin si mama ko. Pakiusap pa nito bago sumunod kay Ken. Napalobo niya tuloy ang mga pisngi nung maiwan sila sa sala ni Sir Harry. Nanliliit ang tingin nito. Kumibot ang labi bago marahas na huminga at tumayo. Pakainin mo na sila, may tatawagan lang ako. I'll be back here. Kukunin ko lang din ang extra t-shirt ko sa sakyan. Dito ako matutulog. Kasual na sambit nito na akala mo ba'y bahay bakasyon ng apartment niya. Po, sir? Dito kayong matutulog? Isa lang po ang kwarto.
And so what, Katie? Do you expect me to go home at this late hour? I'm tired from the long ride. I can't drive anymore. I'm too sleepy. Namungi pa ang mga mata nito kaya nahiya siya. Nataranta tuloy siya ulit nung lumabas ito. Hindi niya alam kung saan ito patutulugin. Kung sa sofa ba o sa sahig, nakakahiya dito. Sa kakaisip pa hindi niya tuloy na-enjoy ang pagkain kahit na natuwa ang kambal. Napaliguan na nga niya ang kambal pati siya'y naligo na. Umuwi na si Manong, Mama? Tanong pa ni Ophel nung ayusin na niya ang mga ito sa kama. As he should, Ophel. Hindi siya pwedeng matulog dito. Mabilis na singit ni Ken. Nangiwi siya't hindi masabing doon ito matutulog. Ngayon lang naging super protective ang mga anak niya. Hindi din nagtatanong ng tatay sa kanya o baka nasa isip ng mga ito na makikilala rin nila ang tatay nila. Sleep well, babies. Bulong na lang niya sa dalawa. Ilang minuto lang ay nakatulog na ang mga ito. Ginamot niya pa ulit ang sugat ni Ken sa labi bago inilabas ang ekstrang unan at kumot. Inayos niya ang sofa. Sigurado siyang hindi kasya doon si Sir Harry. Pati electric fan nilabas niya. Papaypayan na lang niya ang kambal kaysa naman ang mainitan na yung boss niyang sanay sa aircon. Saktong sinasaksak na niya ang electric fan nung pumasok si Sir Harry. Tumikwas pang kilay nito. Do you have extra fan in your room? Kung wala, ibalik mo na yan sa loob. Baka malamukan ng mga anak mo. I'm fine without that, Kitty. Mabilis na lang siyang tumangot binalik ang electric fan. Paglabas niya ay naghubad na ng t-shirt si Sir Harry. Nilagpasan na lang niya at inayos ang mesa sa kusina para dito. Kumain na po kayo. Doon po ang banyo kung gusto niyo namang pumaligo, sir. Tinuro niya pa ang maliit na banyo. Lumapit ito sa mesa at umupo pero ang tingin ay nasa kanya. Lalo na noong ipinagsalin siya nito ng malamig na tubig sa baso. Are you seducing me, Kitty? Paus na bulong nito. Napatigil siya sa ginagawa at huli niya na ang pagtitig nito sa manipis niyang sando. Paano'y humulma doon ang mga dibdib niya. Shit, hindi naman kasi siya nagbabra sa loob ng bahay sa sobrang alinsangan. No sir, mabilis siyang lumayo ngunit mabilis din itong nahuling bewang niya at binagsak siya sa kandungan nito. Umikot ang braso nito sa tiyan niya kaya't naalarma siya. Napahawak siya sa mesa at napapikit. Sir, magigising po yung mga anak ko. Ano kayang mangyayari ngayong nakaharap na ni Harry, ang kambal na anak ni Marian? May maramdaman kaya siya sa loob niya para sa kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.